Hi everyone! Mayroon kasi akong nabasa sa comment section, gusto ko lang pong bigyan ng reaksyon. Ang sabi po niya, napapansin ko lang po ngayon sa grade 1, wala na yung Manila paper na chart ng abakada. Si Teacher Aya sa TV ang nagtuturo. Nanonood yung ibang bata, nagbabasa, yung ibang bata walang pakialam. Kaya marami ng mga batang di marunong magbasa. Actually po, ang pagkakaroon natin ngayon ng ICT integration sa ating pagtuturo ay malaking tulong din po ito para sa ating mga guro, lalo na naka-relax yung ating lalamunan at paperless na din po. Paano matututo yung bata kapag hindi siya nag-participate o nakikinig sa video? Para sa akin, okay lang po yung gumamit tayo ng mga video presentation, nagbabasa yung mga bata sa pamagitan ng mga video. Okay lang yon kung ang mga bata ay nakakabasa na talaga. Pwede yon magamit natin sa pag-develop ng bilis ng pagbabasa ng mga bata sa mga salita. At para sa mga batang nagsisimula pa lang matutong magbasa, paano sila matututo kung hindi sila nakikinig, sumasabay kung ano yung ipinakita sa video? Actually, ang pagtuturo ng pagbasa ay skill development po yon. Dapat kasi nating ipaunawa sa kanila at dapat maintindihan nila ang proseso kung paano ang pagbasa. Walang problema kung gumagamit tayo ng mga videos kung ang mga mag-aaral nyo po ay mga fast learners. Kasi sa mga fast learners, ang dali nilang matuto. Kahit anong strategy ang ating gagamitin sa kanila, matuto pa rin silang bumasa. Unlike sa mga struggling readers natin, kailangan talaga nating ipaunawa sa kanila, i-demonstrate sa kanila na dapat maintindihan nila ang proseso ng pagbasa. Kasi kapag nanonood lang sila sa video, tuloy-tuloy kasi yung presentation. Ang kawawa kasi sa pamamaraang yon yung mga slow learners natin. Kailangan kasi nilang maintindihan yung process at i-demonstrate at ipaunawa sa kanila at paulit-ulit itong gawin bago sila matututo. So para sa akin, paggamit ng mga video presentation sa teaching beginning reading, hindi po siya applicable para sa ating mga struggling readers. Mas maganda, si teacher yung magpapakita o mag-demonstrate kung paano i-blend yung mga tunog upang mabasa ang pantig at buong salita. Kaysa pabayaan na lang natin na manunood yung mga bata sa video presentation at hayaan natin silang nagbabasa habang nanonood. Yung pagbabasa gamit ang videos, okay lang yon sa mga drills, no? Yung pagsasanay sa bilis ng pagbasa, okay yon. Pero kung nagsisimula ka pa lang tuturuan yung bata na magbasa, kailangan talaga i-demonstrate, ipaunawa natin ang proseso kung paano ang pag-recognize ng mga pantig at buong salita.